Isang napakalaking banta para sa Iran ang sinabi ni President Donald Trump nang magkita sila ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa White House. At sa pagtatagpo ni President Donald Trump at ni Benjamin Netanyahu, muling napag-usapan ng dalawang ito ang puwersahang pagpapaalis ng mga Palestinian sa Gaza. Inulan ito ng iba't ibang klasing komento. At sa kabilang dako mga kaibigan, isang napakalaking banta ang sinabi ng bagong presidente ng Syria na si Ahmed al-Sharaa sa pamunuan ni Ayatollah Khamenei ng Iran at ang mga proxies nito. Sinabi nito na ang kanyang mga proxies ay regional threat. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Ngayon ay January 5, 2025. Magbibigay tayo ng pinakabagong update tungkol sa napagkausapan ni President Donald Trump at ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. May matinding banta si President Donald Trump sa Iran. Ganon din ang bagong presidente ng Syria na si Ahmed al-Sharaa. Binanata nito ang proxies ng Iran at maging ang Iran. Ang mga sundalo na inyong nakikita sa videong ito ay mga bagong kadete na nag-graduate bilang karagdagang sundalo ng Syria sa pamumuno ng bagong presidente nito na si Ahmed al-Sharaa na nagpabagsak sa dating pangulo nito na si Bashar al-Assad. Formal na hinirang bilang bagong presidente ng Syria si Ahmed al-Sharaa noong January 29, 2025. Ito ay para sa transitional period. Pinatalsik ni Bashar al-Assad ang puwersa at proxies ng Iran na nasa kanilang lugar. Maging ang puwersa ng Russia ay wala na rin sa bansang Syria. At ngayon ay nakikipagtulungan ang Turkey sa Syria. Ito ay upang mapalakas pa ang puwersa ng Syria. May pagkakataon na umatake ang puwersa ng Turkey sa Syria upang pulbusin ang Kurdish forces na nasa Syria. Pero sa pagkakataong ito, nagkausap si Ahmed al-Sharaa at ang presidente ng Turkey na si Erdogan. Pinag-usapan nito ang Kurdish people sapagat ang forces ng Kurdish ay sasali na rin sa puwersa ng gobyerno ng Syria. Ibig sabihin, magkakaisa na sila. Kaya kinakailangan na mag-usap ng mabuti ang Turkey at Syria tungkol sa usaping ito. At isang napakalaking buwelta ang binitawan ng bagong presidente ng Syria sa pamunuan ni Ayatollah Khamenei, Supreme Leader ng Iran. Tinawag ni al-Sharaa ang proxies ng Iran gaya ng Hamas, Hezbollah at Houthi na regional threat. At isang napakalaking insulto ang ginawa ni al-Sharaa nitong nagdaang araw lamang para sa pamunuan ng Iran sapagat mas pinili nito na makipagkita sa Crown Prince ng Saudi Arabia na si Mohammed bin Salman kaysa sa mga opisyals ng Iran. At pinag-usapan ng dalawang leader na ito ang suporta ng bawat isa at ang seguridad. Para sa mga hindi pa nakakaalam, matagal na panahon na ang Saudi Arabia ay nagbubuhos ng pondo upang labanan si Bashar al-Assad at mapabagsak ang kanyang rehime. At isa raw itong napakalaking pagkakataon na magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Saudi Arabia at ng Syria. At sa kabilang dako mga kaibigan, kahapon January 4, 2025, araw ng Martes, nagtagpo ang presidente ng Estados Unidos at ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. At marami ang bumatikos sa pahayag ni President Donald Trump tungkol sa kanyang plano sa Gaza. Ibinalita ng AP na tila inaangkin ni President Donald Trump ang Gaza. Ayon naman sa ibang tagapagbalita, tahasang sinabi ni President Donald Trump na ang pagpapalipat sa mga Palestinian mula sa Gaza
ay isang puwersahan at ang plano ni President Donald Trump na puwersahang pagpapalipat ng mga Palestinian mula sa Gaza, paano naman ito magiging threat para sa pamunuan ng Iran? Huwag nating kalimutan mga kaibigan na hanggang ngayon ay meron pa ring Hamas sa Gaza, suportado ito ng Iran. Ngayon, kung puwersahang papaalisin ni President Donald Trump ang mga Palestinian sa Gaza, hindi ba't nangangahulugan ito mga kaibigan na kasama dito ang Hamas? Kaya ito ay isang napakalaking threat para sa pamunuan ni Ayatollah Ali Khamenei sapagkat mawawalan ito ng kontrol sa Gaza. Kumbaga, ayon sa ibang mga eksperto, ito ay isang paraan ni President Donald Trump at ni Benjamin Netanyahu na tuluyan ng magkaroon ng kapayapaan sa Gaza at Israel. Yun nga lang, talagang hindi ito magugustuhan ng maraming mga Palestinian sapagkat karamihan dito ay dito na lumaki. Pero nilinaw ni President Donald Trump at ibinalita ng AP na ang pagpapalipat ng mga Palestinian mula sa Gaza, ito ay para lamang sa rehabilitasyon ng Gaza. Kasalukuyan rin naghahanap ng pondo ang Amerika para sa muling pagpapatayo ng mga building sa Gaza. Nauna na rin kumalat ang mga balita kaugnay pa rin sa puwersahang pagpapalipat ng mga Palestinian. Ito raw ay ililipat sa Ehipto at sa Jordan. Of course, hindi pumayag dito ang Jordan at ang Ehipto. Ito ang eksaktong sinabi ni President Donald Trump mga kaibigan, and I quote, "I don't think people should be going back. You can live in Gaza right now. I think we need another location. I think it should be a location that's going to make people happy." Nais daw ni President Donald Trump na maging masaya ang people of Gaza. Of course, hindi na rin daw kakailanganin pa ng Gaza na maghanap ng pondo sapagkat mismong ang United States of America tutulong at maghahanap ng mga partners upang muling maitayo ang Gaza. Dagdag pa ni President Donald Trump, sisiguraduhin niya raw na ang kalalabasan ng rehabilitasyon ng Gaza ay magiging world class. At nagsalita ang Ehipto at Jordan tungkol sa mga pahayag ni President Donald Trump. Ayon naman sa ibang mga eksperto, napakalaki raw ng possibility na kakalat pa ang conflict sabagat malaki ang possibility na merong mga kasapi ng Hamas na mapupunta sa mga lugar na nabanggit ni President Donald Trump. Nako, kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, makatarungan kaya ang sinabi ni President Donald Trump na magkakaroon ng puwersahang pagpapalipat ng mga Palestinian at ilalagay sa ibang lugar o hindi? Ipaalam ang inyong mga komento at take note mga kaibigan, ang pahayag ni President Donald Trump umani ng iba't ibang uri ng komento. Masasama, ang iba naman ay natuwa. Kayo, ano ang inyong masasabi? At mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod at pinakabagong update sa Middle East at sa ibang panig ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.